Maaga ng perwisyo ang ilang papasok sa trabaho at ilang mamamalengke sana sa Maynila. Bumaha na naman kasi sa ilang kalsada dahil sa magdamag na pag-ulan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, halos walang tigil yung pag-ulan na naranasan dito sa lungsod ng Maynila sa buong magdamag hanggang sa mga oras na ito. Kaya kita nyo po dito sa kinatatayuan ko, baha na sa Taft Avenue. Nandito po ako sa bahagi na United Nations. Gutter deep yung tubig, yung ibang mga residente o pasahero wala nang nagawa kung hindi lumusong at mabigat na po yung daloy ng trapiko dahil yung ibang motorista hindi pinipiling dumaan dun sa outermost lanes kung saan mas malalim ang tubig. Malakas at pabugso-bugsong ulan ang naranasan kagabi sa lungsod ng Maynila. Halos mag-zero visibility na nga sa ilang lugar gaya rito sa Tondo. Nagdahan-dahan ang mga sasakyan sa pagbagtas sa kalsada. Nagmistulang ilog na naman ang ilang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Gutter deep ang baha, pero sa ilang bahagi, umabot hanggang binti ang tubig. Wala tuloy nagawa ang ilan kung hindi lumusong. Siyempre madulas. Unang-una madulas. Tapos may ihi pa ng dagayan. Hindi pa natin masasabi kung anong klaseng bakterya na andyan. Buti hindi kayo sir nagbobota na lang. Hindi rin eh. Minsan kasi sobrang lalim eh. Malalim din, naabutin din yung bota. Karamihan sa mga lumulusong, hindi na nagsusuot ng bota. Siyempre mahirap, panay basa. Naglalakad, malalim yung tubig. May ano naman kami dyan, leptospirosis. Ayos lang. Siyempre, disinfect, hugas. Si Wawi naman nasakay ng e-bike, napailing na lang habang tinitignan ng baha. Iniisip kung susuungin niya pa ba ang tubig. Baka may stranded ako, lumubog ako. Saan po ba kayo sa Mamamalengke. Sa Paco Market. paano po yan? Babalik na ako sa office. Ang rider naman na si Jess, sinuong na ang baha para makauwi na sa kanila. Mahirap po ma'am, lalo na po pagkabaha kasi sa motorista. Lalo pag malalim po, talagang titirik po yung motor. Kailangan po ma'am umuwi. Saglit namang sumilong ang ilang rider sa ilalim ng LRT. Ipinagbabawal na yan ng MMDA. Mahirap din po yun, kaya nga lang po, wala rin po magagawa kasi pagka marami na masyadong nakanong motor, wala na rin po madadaan yung masasakyan. Sa amin din, para sa akin din na kung sana bigyan niyo lang konsiderasyon para sa motorista rin kasi mahirap para sa amin eh. Sa Espanya naman, gutter deep na rin ang baha. Ayon sa MMDA, may isa pa sa 3 outfall ang sarado sa bahagi ng Taft Avenue para i-divert ang tubig sa sewage treatment plant. Nakipag-usap na raw sila sa DPWH at DENR para tuwing magkakaroon ng storm signal ay bubuksan ang outfall papunta sa Manila Bay. Samantala, Igan, inanunsyo na ng Manila LGU na suspendido ang klase sa lahat ng antas, online man o face-to-face, public man o private. At tuloy lang din daw po yung pagbibigay ng LGU ng libreng sakay mula pa yan 4 a.m. kaninang madaling araw at hanggang sa mga oras na ito nag-iikot din yung mga tauhan ng DPWH para sa kanilang declogging operations. Ito ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.